Minsan ba, habang nakatitig ka sa kisame sa gitna ng gabi, napapaisip ka kung bakit parang hindi mo nakilala ang sarili mo? Parang unti-unting nababawasan ang lakas mo araw-araw kahit wala ka namang ginagawa, parang hindi ka nabuo. Bumabalik sa isip mo ang mga salitang narinig mo sa araw-araw. Mga salitang akala mo noon ay biro lang, pero ngayon parang nakatatak na sa pagkatao mo, hindi ka sapat. Kung wala ako, wala ka rin. Lagi kang mali. Hindi ito pasalubong na sugat na kita ng lahat. Ito ay hiwa na nakatago, sugat na dahan-dahang lumalalim sa kaluluwa mo. At ang pinakamasakit, minsan ang taong nagbibigay ng sugat na ito ay yung taong pinagkakatiwalaan mo, kaibigan, pamilya, minamahal. At dahil mahal mo sila, hindi mo agad makikita, hindi mo agad mararamdaman na unti-unti ka, na palang nauubos. Pero ngayon hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang katotohanan na baka matagal mo nang alam, pero hindi mo matanggap. May mga tao talagang nilalaso ng isip natin. Hindi sa pamamagitan ng suntok, hindi sa pamamagitan ng sigaw, kundi sa pamamagitan ng mga salita, kilos at kilos na parang normal lang. At kung hindi mo ito mapapansin ngayon, baka tuluyan ng kainin ng lason ang tunay na pagkatao mo. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang 7 palatandaan na nilalason ng tao ang isip mo at hindi mo man lang namamalayan. At habang pinapakinggan mo ito, baka biglang pumasok sa isip mo ang pangalan ng isang tao. Isang taong akala mo kakampi. Pero baka siya pala ang dahilan kung bakit hirap ka nang ngumiti, huminga at magtiwala. Kaya humanda ka. Dahil baka mas masakit ang marinig ang katotohanan kaysa sa manatiling bulag. Number 1, ang palihim na pag-aalinlangan. Ayon kay Nietzsche, ang pinakamalupit na kasinungalingan ay yung paulit-ulit na inuukit sa isip natin hanggang tayo mismo ang maniwala. Isipin mo to, may kaibigan kang laging may pahabol na biro tungkol sa iyo. Matalino ka naman pero minsan parang slow ka. Maganda ka kaso parang walang pumapansin. Okay ka naman pero kulang pa rin. Maliit lang, para bang biro, para bang wala lang. Pero pag uwi mo, inuulit-ulit mo sa utak. Parang gumuguhit na krayola sa malinis na papel ng isipan mo at kahit anong punas hindi na nabubura. Dito nagsisimula ang lason. Sa isang munting hinala na baka nga tama sila. At doon unti-unti kang nakakulong sa isang selda na ikaw mismo ang nagtatayo. Kung iisipin mo, hindi naman sila malakas. Hindi naman sila Diyos, pero bakit kaya nilang baguhin ang paraan ng pagtingin mo sa sarili mo? Dahil may isang sikretong armas ang ganitong uri ng tao. Paulit-ulit. Alam nila na hindi sapat ang isang beses. Kailangan itong ipasok sa utak mo dahan-dahan hanggang ikaw na mismo ang magpapatuloy ng lason kahit wala na sila sa paligid. Ito ang tinatawag ng mga psikologo na internalized doubt. Parang binigyan kanila ng maliit na binhi at dahil inalagaan mo ng hindi mo sinasadya, unti-unti itong tumubo, nag-ugat at naging puno ng pagdududa. Napansin mo ba? Kapag may mali ka, ikaw ang unang bumubulong sa sarili mo, tanga kasi ako. Kapag hindi ka napansin, agad mong sinasabi, hindi kasi ako maganda, hindi kasi ako sapat. Reto ang nakakatakot, minsan wala na sila, nasa malayo na. Baka hindi mo na rin sila kausap, pero kahit wala na sila, nandyan pa rin ang boses nila na naging boses mo. Ito ang unang palatandaan na nilalason ang isip mo. Kapag hindi mo na alam kung kanino galing ang mga salitang pumapatay sa'yo, sa kanila ba o sa'yo mismo? At kung hindi ka magiging mapagmatsyag, ang mismong kalaban mo ay magiging sariling utak mo. Kaya kailangan mong itanong sa sarili mo, ang iniisip ko ba ngayon tungkol sa sarili ko akin talaga? O regalo lang ng ibang tao na matagal ko nang tinanggap kahit lason? Number 2, ang pagkukunwaring kabutihan. Plato once said, hindi lahat ng nagbibigay ay tunay na mabuti. Ang ilan ay nagbibigay para manatili kang may utang na loob. Kapag narinig natin ang salitang kabutihan, madalas iniisip natin ay walang bahid na purong malasakit, isang bagay na dapat ipagpasalamat at hindi pagdudahan. Pero ang masakit na katotohanan, hindi lahat ng kabutihan ay totoo. May mga kabutihang may kasama palang tali. Iisipin mo, may kaibigan ka na laging nandyan tuwing may problema ka. Tutulong, makikinig, magbibigay ng payo. Pero mapapansin mo, sa bawat kabutihang ibinibigay niya, may kaakibat na paalala. Tinulungan kita kaya huwag kang magsalita. Binuhat kita kaya huwag kang magreklamo. O nandito ako lagi para sa'yo.
Pero huwag mong kalimutan kung sino ang tumulong sa'yo. Sa una, mararamdaman mong swerte ka. Para bang hindi ka nag-iisa. Pero sa paglipas ng panahon, unti-unti mong napapansin na parang may invisible na kadena na ikinakabit sa leeg mo. Hindi ka makagalaw, hindi ka makatanggi at higit sa lahat hindi ka makalaya. Sa psychology, tinatawag itong death manipulation. Gumagamit sila ng tulong o kabutihan hindi para suportahan ka, kundi para itali ka sa kanila. Ginagamit nila ang utang na loob bilang pamantayan ng relasyon at unti-unti nawawala ang natural na kalayaan mong pumili. Mapapansin mo ito kapag natatakot ka nang magsabi ng hindi. Kasi may boses na bumubulong sa isip mo. Baka isipin niyang wala akong utang na loob. Baka isipin niyang masama akong tao. At ito ang pinakamasakit. Hindi mo na alam kung ikaw pa ba ang gumagawa ng desisyon para sa sarili mo o sila na. Kahit hindi sila magsalita, ikaw na mismo ang nagpipilit sa sarili mong sumunod dahil takot kang mawala ang kabutihan nila. Kung iisipin mo, ito ang pinakamasamang uri ng pagkukunwaring kabutihan. Dahil hindi lang nito sinasakal ang katawan mo, sinasakal nito ang kalayaan ng kaluluwa mo. Sabi nga ni Seneca, ang tunay na kaibigan ay nagbibigay ng hindi binibilang. Kung may nagbibigay pero laging binabalik sa iyo bilang utang, hindi iyon kaibigan. Hindi iyon kabutihan. Isa lang iyong maayos na pagbabalat kayo, isang lason na nakabalot sa asukal. At dito mo dapat tanungin ang sarili mo. Ang mga taong nakapaligid ba sa iyo nagbibigay dahil mahal ka nila o nagbibigay sila para manatili kang alipin sa pangalan ng utang na loob? Kung nararamdaman mong palagi kang may daladalang bigat tuwing may tinatanggap kang tulong, baka oras na para suriin, iyon ba'y tunay na kabutihan o isang bitag na nakatago sa ngiti? Number 3, ang tahimik na kompetisyon. Siguro may kaibigan kang laging may sagot. May partner kang laging kailangang mas magaling. Na-promote ka? Congrats, ako nga last year pa. Maganda ang presentation mo pero dapat inayos mo pa ng ganito. Maganda yung achievement mo, pero hindi naman yan kasing laki ng sa akin. Mapapansin mo, sa bawat galaw mo, sa bawat tagumpay mo, parang may laging karugtong na pahabol. Hindi nila kayang mag-celebrate para sa iyo ng walang dagdag na pero. Para bang may nakatagong paligsahan na hindi mo naman sinasalihan, pero sila ay buong lakas na nakikipagkumpetensya. Kung hindi ka magiging matibay, darating ang oras na matututo kang ikubli ang sariling tagumpay. Hindi dahil hindi ka proud, kundi dahil takot kang may masaktan. Takot kang maramdaman nila na naiiwan sila. At dito mo makikita ang isang uri ng lason na mas tuso kaysa sa tahasang galit. Ang tahimik na kompetisyon. Sa psychology may tinatawag na hidden rivalry. Ito ang uri ng ugnayan kung saan ang isang tao ay laging sinusukat ang sarili niya batay sa iyo. Kapag mas magaling ka, nasasaktan sila. Kapag mas mahina ka, saka lang sila nakakahinga. At kung mapapansin mo, parang hindi sila masaya hanggat hindi ka mas mababa kaysa sa kanila. Hindi ito simpleng inggit. Ang inggit ay mabilis mawala kapag marunong ang tao na kilalanin ang sariling kakulangan. Pero ang tahimik na kompetisyon ay mas malalim. Ito ay pagsasakripisyo ng tunay na pagkakaibigan para lang mapanatili ang ilusyon na sila ay nasa itaas. Bonhoeffer once said, ang tunay na kasamaan ay yung ginagawa sa harap ng ibang tao na parabang normal. At iyan ang masakit dahil ang kompetisyon nila ay bihis ng ngiti. Happy ako para sa iyo. Ang sabi nila habang sa loob, kumukulo sila sa galit. Kung hindi ka magiging maingat, darating ang puntong ikaw mismo ang hihinto sa paglago para lang hindi na sila mainggit. Isipin mo yon, ikaw na may potensyal na umangat ay kusang bababa para lang manatili ang iba sa iyong tabi. At ito ang lason, kapag ang saya mo ay nagiging banta sa kanila, hindi ka na talaga ligtas. Dahil darating ang araw na hindi na nila kayang itago ang galit at gagawa sila ng paraan para hilahin ka pababa. Tandaan mo ang sinabi ni Marcus Aurelius, ang tunay na kaibigan ay masaya sa kabutihan ng iba na parabang sa kanila mismo nangyari. Kung may taong hindi kayang magdiwang kasama mo, kung sa bawat hakbang pataas ay para silang nadadapa, tanungin mo ang sarili mo, kaibigan ba talaga sila o kalaban na nakangiti? Number 4, ang konsensya na hindi ikaw ang may-ari. Alam mo bang may mga tao na eksperto sa guilt tripping? Hindi sila sumisigaw, hindi sila nanununtok, hindi sila nagwawala. Sa halip,
Ginagamit nila ang pinakamapanganib na sandata, ang konsensya mo. Minsan isang simpleng linya lang. Yan ba talaga ang gagawin mo sa akin pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo? Kung mahal mo ako, hindi mo yan gagawin. Hindi ko naman sinasabi na masama ka, pero isipin mo naman kung gaano ako nasaktan at doon ka na natutulala. Dahil sa isang iglap, ang mali na alam mong kanila biglang naging sayo. Ang pagkukulang na sila ang may gawa, ikaw ang nagbabayad. Kung titingnan mo, may halong emotional blackmail ito. Parang lagi kang may nakabitin na tanikala sa leeg at bawat galaw mo ay pinaalala nila na dapat mong isaalang-alang ang damdamin nila kahit wala ka naman talagang kasalanan. Dumating sa punto na mas madali na lang akuin ang mali kaysa ipaliwanag ang tama. At dito nakakatakot dahil kapag nasanay ka, unti-unti mong makakalimutan kung ano ba talaga ang tama at mali. Ayon sa sariling prinsipyo, hindi na ikaw ang may-ari ng konsensya mo, sila na. Machiavelli once warned, ang pinakamakapangyarihang sandata ay hindi espada, kundi kontrol sa emosyon ng tao. At ito mismo ang ginagamit nila. Hindi nila kailangang magtaas ng boses o magtaas ng kamay. Sapat na ang ilang salita para igapos ka sa utang ng loob, sa hiya at sa takot. Kung iisipin mo, ito ang pinakamadaling paraan para alipinin ang isang tao. Kapag nasanay kang laging may daladalang guilt, hindi mo na makikitang mali ang panlilinlang nila. Ang makikita mo na lang ay sarili mong kahinaan at doon nagsisimula ang pinakamalupit na pagkakakulong. Isang kulungang hindi gawa sa bakal, kundi gawa sa emosyon. Ang Stoiko ay naniniwala sa malinaw na pag-iisip. Marcus Aurelius once said, huwag mong hayaang ang isip mo ay maging laruan ng iba. Pero paano ka makakaisip ng malinaw kung bawat desisyon mo ay sinasakal ng utang na hindi mo naman totoo? Kaya tandaan mo, ang konsensya ay hindi laruan. Ito ay gabay na dapat ikaw lang ang humahawak. Kung ang isang tao ay kaya itong gamitin laban sa'yo, oras na para tanungin mo, kanino ba talaga nakatalaga ang budhi ko? Sa kanila o sa akin? At kapag na-realize mong hindi na sa'yo, iyon na ang oras para bawiin mo ito. Dahil walang taong may karapatang gawing sandata ang bagay na dapat nagliligtas sa'yo. Number 5, ang pagpapanggap na ikaw ang problema. Nararanasan mo ba na kapag nag-open up ka, bigla nilang ibabalik sa'yo ang lahat? Kapag sinabi mong nasaktan ka, sila pa ang gagawa ng dahilan kung bakit kasalanan mo. Ayaw mo lang kasi makinig. Masama lang talaga ugali mo. Lahat ng problema galing sa'yo. Gaslighting, isang salita na laging nababanggit sa mga artikulo at social media, pero bihira talagang maunawaan ng mga taong mismong nakakaranas nito. Kasi ang gaslighting ay hindi lantad. Hindi ito kagaya ng sampal na mararamdaman mo agad. Ito ay parang usok, dahan-dahan, tahimik, walang kulay, pero unti-unti kang binabalot hanggang hindi ka na makahinga. Sa umpisa, tiwala ka sa nararamdaman mo. Alam mong mali ang ginawa nila. Alam mong may nangyaring hindi tama. Pero sa paulit-ulit nilang pagsasabi na ikaw ang problema, na ikaw ang masyadong sensitive, na guni-guni mo lang yan, unti-unti mong kinukwestiyon ang sarili mo. Hanggang sa dumating ang puntong hindi mo na alam kung totoo pa ba ang nararamdaman mo. Hindi mo na alam kung may karapatan ka pa bang magalit. At ang mas malupit, ikaw na mismo ang magsosorry kahit hindi mo kasalanan. Sa psychology, ang gaslighting ay isang anyo ng psychological manipulation kung saan binabaluktot ng isang tao ang katotohanan para pagdudahan mo ang sarili mong alaala, perception at pag-iisip. Isang makapangyarihang paraan ng pagkontrol dahil kapag nasira na ang tiwala mo sa sarili, wala ka ng matibay na sandigan. At dito pumapasok ang pinakamalupit na epekto. Ang iyong inner voice, ang boses na dapat nagtatanggol sa iyo, ay nagiging boses na pabor sa kanila. Kapag may duda ka, ikaw mismo ang nagsasabi, baka nga ako ang mali. Kapag may sakit kang nararamdaman, sasabihin mong, baka OA lang ako. At ito ang pinakadelikado sa lahat, dahil kapag nasira na ang malinaw na pag-iisip, nasira na rin ang pinakaimportanting sandata ng isang stoiko. Sabi ni Epictetus, hindi ang mga bagay mismo ang sumisira sa tao, kundi ang paraan ng kanyang pag-iisip tungkol sa mga bagay na iyon. Pero paano ka pa makakapag-isip ng malinaw kung mismong isip mo ay pinapaniwala nilang wala kang kwenta, wala kang tama, at wala kang karapatan? Gaslighting is the art of making you distrust yourself until you become your own prison guard. At kapag nangyari yon,
Hindi na nila kailangang sumigaw o magpaliwanag dahil ikaw na mismo ang bubura sa sariling katotohanan. Kaya kung nararamdaman mong sa bawat diskusyon, palagi kang lumalabas na ikaw ang mali. Kahit ang puso mo ay sumisigaw na may nangyaring hindi tama, huminto ka at magtanong, ang iniisip ko ba ngayon akin ba talaga? O kwento lang na pinilit ipainom sa akin? Dahil ang totoo, hindi mo kailangang akuin ang lahat ng mali para lang manatiling buo ang relasyon. Dahil kapag ikaw lang ang laging may kasalanan, baka hindi relasyon ang meron ka, baka kulungan. Number 6, ang pakitang tao. Kahit anong pilit ramdam mo, may kakaibang lamig na hindi kayang itago ng ngiti. Sa harap ng iba, para silang pinaka-supportive, pinaka-maasahan, at parang ikaw pa ang pinaka-importanteng tao sa buhay nila. Pero kapag kayong dalawa na lang, biglang nagiging ibang nilalang. Parang nawawala ang init, nawawala ang malasakit, at ang natitira ay malamig na katahimikan na sumasakal sa iyo. Ito ang tinatawag na double face. Dalawang anyo, dalawang pagkatao, isa para sa mundo, isa para sa iyo. At alam mo kung bakit ito masakit? Dahil ang mundo ay mas naniniwala sa maskara nila kaysa sa tunay mong karanasan. Nakikita sila ng iba bilang mabait, matulungin, mapagmahal. At ikaw kapag nagsabi ng totoo, bigla ka na lang magmumukhang mapag-isip, mapaghinala o masama. Ito ang lason ng pakitang tao. Hindi lang nila tinatago ang tunay nilang damdamin, ginagawang imposible para sa'yo na mailantad ang totoo dahil kapag nagsalita ka, ikaw ang mapaparatangan ng pagiging overreacting, ikaw ang aakusahan ng pagiging masyadong maramdamin o ikaw ang tatawaging walang utang na loob. Ang Stoic philosopher na si Seneca ay may sinabi, mag-ingat ka sa mga taong masyadong gustong magustuhan ng lahat sapagkat sa kanilang pagnanais na magustuhan ng iba, handa silang maging sinungaling. At iyan ang katotohanan ng pakitang tao. Hindi sila namumuhay para maging totoo, kundi para mapanatili ang imahen na gusto nilang paniwalaan ng mundo. Isipin mo ito, para silang artista sa isang dula, sa entablado sila ang bida, punong-puno ng malasakit at kabaitan. Ngunit sa backstage, sila ang tunay na kontrabida. At ikaw ang isa sa kakaunting tao na nakakita ng kanilang likod ng maskara. Ang problema, kapag sinabi mong hindi sila totoo, ang mga manonood ay hindi maniniwala dahil mas madaling paniwalaan ang magandang palabas kaysa sa pangit na katotohanan. Dito ka tuluyang mababali. Mapapaisip ka, ako ba ang may problema o sila? Mapapaisip ka kung mali ba na maramdaman mong hindi ka talaga mahalaga sa kanila kahit sobra nilang ipinapakita sa iba na parang ikaw ang sentro ng kanilang mundo. At dito mo maiintindihan ang aral ng mga Stoic. Ang tunay na pagkatao ng isang tao ay hindi makikita sa harap ng madla, kundi sa paraan ng pagtrato nila sa iyo kapag walang nakakakita. Kung sa likod ng kamera, wala silang respeto sa iyo, huwag kang malinlang ng mga larawan na ipinapakita nila sa publiko. Ang pakitang tao ay isang uri ng pagtataksil, hindi lang sa iyo, kundi sa katotohanan mismo. At sa bawat paghinga mo ng kanilang kasinungalingan, unti-unti mong mararamdaman ang bigat ng hindi mo masabi, ang sakit ng hindi pinaniniwalaan, at ang pagod ng palaging ikaw ang nagmumukhang mali. Kaya ito ang hamon. Huwag mong hayaang ang maskara nila ang magdikta kung sino ka o kung ano ang halaga mo. Dahil tandaan mo, kahit gaano kaganda ang maskara, laging may araw na malalantad din ang tunay na mukha. Number 7, ang pag-aalipin ng takot. At narito na tayo sa huling palatandaan. Ito na ang pinakamatindi, ang pinakamasakit at ang pinakadelikado sa lahat. Kapag iniisip mong iwan sila, nanginginig ka. Kapag iniisip mong magsalita, parang may tali sa lalamunan mo. Kapag iniisip mong pumili para sa sarili mo, may boses na bumubulong. Kapag nawala sila, sino ka pa? At dito, makikita mo ang totoo. Hindi na sila ang problema. Ikaw na mismo ang bilanggo. Ito ang hindi napapansin ng marami. Ang isang relasyon, kapag paulit-ulit kang tinuruan na hindi ka sapat, kapag pinuno ka ng pagdududa, kapag pinakain ka ng mga kasinungalingan at gaslighting, darating ang araw na hindi mo na sila kailangang kontrolin. Ikaw na ang kusang magkokontrol sa sarili mo. At ito ang pinakadelikado. Kasi ang lason hindi na nasa kanila, nasa loob mo na. Para kang ibon na matagal nang nakakulong sa hawla. At kahit buksan na ang pinto, hindi ka na marunong lumipad. Nasanay ka na sa tanikala, kaya natatakot ka sa kalayaan.
Ito ang tinatawag ni Nietzsche na the slave morality. Isang kalagayan kung saan ang isang tao ay nakatali, hindi sa bakal, kundi sa sariling isip. Dito, hindi mo na sila kailangang bantayan dahil ikaw mismo ang nagbabantay sa sarili mong kalayaan. Ikaw ang naglalagay ng rehas, ikaw ang naglalagay ng kandado, ikaw ang nagkukulong sa sarili mo. At hindi ba iyan ang pinakamalungkot na klase ng pagkabihag? Kapag ang kalaban mo ay hindi na sila, kundi ikaw na mismo. Kaya mararamdaman mo na kahit gaano kalinaw na mali ang relasyon, kahit paulit-ulit ka nang nasasaktan, kahit alam mong unti-unti ka nang nabubura bilang tao, pipiliin mo pa ring manatili. Dahil ang takot ay naging mas malakas kaysa sa pag-asa. Dahil mas natatakot ka sa pagkawala kaysa sa pananabik na muling matagpuan ang sarili mo. Pero kaibigan, pakinggan mo ito. Ang Stoic na si Epictetus ay dating isang alipin. Walang kalayaan, walang karapatan, walang sariling boses. Ngunit kahit ikulong ang kanyang katawan, hindi kailanman naalipin ang kanyang isipan. At iyan ang naging susi ng kanyang kalayaan. Hindi ang pagtakas mula sa kanyang amo, kundi ang pagtakas mula sa takot. Ito ang aral na gusto kong iwan sa iyo. Kapag pinili mong magpakatatag, kapag pinili mong bumangon, kapag pinili mong palayain ang sarili mo mula sa takot, walang sinuman, kahit gaano pa sila kalakas, ang makakakulong sa iyo. Dahil ang hawla na pinakamahirap basagin ay ang hawla sa loob ng sarili mong dibdib. At kapag nasira mo iyon, wala nang kapangyarihan ng kahit sinong frenemy, kaaway o sinungaling sa buhay mo. Ang tunay na Stoic ay hindi natatakot mawalan ng tao. Natatakot lang siyang mawalan ng sarili. At hanggang hawak mo pa ang sarili mo, hindi ka kailanman magiging alipin. Kung may natutunan ka sa video na ito ang gusto kong baunin mo. Huwag mong sayangin ang buhay mo sa mga taong kumikitil sa katahimikan mo. Hindi ka isinilang para maging bilanggo ng mga frenemy. Hindi ka nilikha para maging alipin ng kanilang mga laro. Isinilang ka para mabuhay ng malaya, matatag at may dangal. Ang mga tanikala na pumipigil sa iyo ay hindi gawa sa bakal. Gawa ito sa takot, sa pagdududa at sa mga kasinungalingang paulit-ulit nilang isinaksak sa iyo. At tanging ikaw lang ang makakabasag nito. Ang tunay na tapang ay hindi ang manatili kahit masakit, kundi ang piliin ang sarili mo kahit nakakatakot. Kaibigan, tandaan mo, mas mabuti pang maglakad mag-isa na may kapayapaan kaysa manatiling kasama ang mga taong unti-unting pinapatay ang kaluluwa mo. At kung kaya mong gawin ang unang hakbang ngayon, kahit maliit kahit mahina, sigurado akong kaya mong buuin muli ang sarili mo. Kung naramdaman mong tumama ang video na ito, kung may piraso ng puso mong nagising, huwag mong kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aming channel, at i-share ito sa isang taong alam mong nangangailangan ng lakas ng loob ngayon. Dahil baka ito na ang mensaheng magpapalaya rin sa kanila. At bago ka umalis, gusto kong iwan ang tanong na ito. Kung bukas ay wala na silang kapangyarihan sa iyo, ano ang unang bagay na gagawin mo bilang isang malayang tao?